Yung ganyan, parang namamatay na, sinasagad nila sa pinakabababang idle. Hindi okay yan mga kabasic. Hello mga kabasic, welcome again sa ating YouTube channel, Motorcycle Basic Mechanic, wherein we can learn repairs and tutorials and vlogs. Please subscribe and click the bell for the updates to our latest videos. Thank you so much and God bless everyone. Hello mga kabasic, so share ko lang sa inyo yung tips na kung saan ay minsan hindi natin na-realize na ito lang pala yung problema, yung kanyang idle, no, sa ating motor. Okay, so baka naman yung idle mo is mababa lang yung idle niya. Kasi syempre sa bawat motor ay may kanya-kanyang RPM, okay? So yung idle na dapat niyang naka-adjust dito, no? Syempre merong 12, 1200, 300, 400 or 500 na 15 na RPM. So dito sa Rusi 175 na TC, ito wala itong RPM kasi dito sa dashboard niya hindi na nilagyan ng RPM ng ating dito sa dashboard ng Rusi, no? Wala. Sa ibang motor meron naman yung mga Honda Supremo, at least yung mga ibang brand ng motor ay meron talaga silang RPM na nakikita, okay, dito sa dashboard. So syempre doon mo i-adjust yung iyong RPM, yung idle ng iyong motor. Kung 15, 12, 13, depende yan sa nilagay ng company. Ngayon dito sa walang makita na RPM, syempre sa andar mo siya ibabase ngayon kasi wala ka naman panukat, no? Wala tayong panukat, syempre ibabase mo lang sa andar ng iyong motor. Syempre ito pag mababa yung ating idle, tapos nag-start tayo ng umaga or start natin motor natin, kung mababa yan, hindi yan agad i-start, no? May hirapan siya kasi kulang nga ng idle. Kulang yung idle ng ating motor. So kailangan itaas mo siya unti, no? Kagaya nito, no? Siyempre ito minsan nagbabago-bago ito mga kabisik. Ito due to vibration minsan, nagba-vibrate yung makina natin. Kusa itong lumuluwag. Siyempre nababawasan yung idle niya. Kaya ako pag nagbiyahe ako ng malayuan, tapos mainit yung makina ko, namamatay. Bakit kaya? Yun pala is bumababa ito, no? Bumababa yung idle niya kasi kusang nagta-turn ng konti, no? Kaya tinataas ko ulit siya. Pag tinataas ko na ulit siya, kahit mainit na, okay na siya, hindi siya namamatay. Especially pagdating ko sa biyahe, no? Tapos syempre idle ko muna siya bago ko siya i-off. Pero ang problema, namamatay. Kaya kailangan itataas mo siya konti. Okay, subukan natin ngayon. Ganyan yung idle niya, hindi ko alam kung ito yung okay na idle ng aking motor. So start natin, yan. On natin, yan. Push start natin. Ayan, so quick start naman siya, no? Walang problema. Okay? O, pakinggan yung idle niya, no? Ganyan yung style ng idle niya. Okay naman. Pag nahirapan yung motor ninyo sa unang andar, try yung itaas ng konti itong idle niya. Okay? Pero sa akin, okay naman siya. Tamang-tama lang. Kasi makikita niyo mga kabisik yung taas ng idle, eh. Maririnig niyo naman. Okay? Try natin itaas konti. Kasi minsan ito medyo nahirapan na siya unti, no? Ayan. Pag medyo na-burn na yung medyo nasingaw na mixture sa combustion chamber niya, siyempre kusayang na medyo bababa yung idle niya, hindi mamamatay minsan. Ganon yung senaryo ng motor. Pero pag nakaya na niya yung normal na mixture, okay, naka-adjust na siya, uminit na siya, okay na siya. Okay, oh yun o, tignan nyo, ano? Totoo yung sinabi ko. Kaya i-start ulit natin. Nahirapan na siya, di ba? Okay, ito na yung time na kailangan mo siyang i-accelerate ng unti para mabalance ulit na yung magandang mixture niya. Or pwede mo namang, sabi ko nga kanina, na kailangan mo siyang itaas unti. Taas natin. Yan. Tinasan ko, no? Yan. So, ayan, di ba? Naka-adjust na ulit siya, no? Tinasan ko siya, okay na siya. Alright? Hindi na ito mamamatay kasi at least uminit na unti yung motor natin, yung ating chamber, at tinasan na rin natin to. Okay? Okay, normal lang naman na ganito yung idle ng ating motor. Tatasan ko pa unti yung idle niya. Pakinggan natin yung pagtaas ng idle niya. Ay talagang siyempre sobra naman pag ganun yung idle mo, no? Sobra pag ganito. Try natin. Yun, di ba? Pag ganyan naman na yung idle mo, hindi naman maayos pag ganyan. Okay? Parang didiretso na siya. Bawasan natin unti. Yun, at least ganun. Yun. So, minsan dito lang sa idle talaga nagkakatalo. Kaya set nyo yung tamang RPM ng yung motor. Wag nyong sayangin yung gas minsan kasi gusto ng iba para makatipid sa gas daw, bababaan yung idle, no? Mababa yung idle yung gagawin nila, ibababa nila ito, yung idle niya. Pakinggan ninyo yung makina natin. Yung tunog, diba?
pag uminit na daw, bababaan nila yung idle. Pero pag lalong uminit yan, hindi na maayos yung idle mo, mamamatay na yan pag especially pag nag-stop ka. Okay? Yan, bababaan natin ha. Gusto nila yung ganyan eh, yung almost mamamatay na yung makina natin. Hindi po ganyan mga kabisik. Hindi po ganoon mga kabisik. Dapat sa tamang idle pa rin, tamang RPM pa rin ng bawat motor natin. Okay? Yung ganyan, parang namamatay na, sinasagad nila sa pinakababang idle. Hindi okay yan mga kabisik. Okay? Yan. Yung ganyan, parang namamatay na siya, parang nahihingalo na siya. Hindi po maganda yung idle yan. Ayun. Tingnan nyo. So, nasa idle lang yan saka dito sa ating push start or kick start natin. Kung talagang kailangan naman niyang ma-accelerate ng unti para maging maayos lang yung kanyang mixture dito, pwede mo naman gawin yon sa starting mo. Alright? So, I hope na meron tayong natutunan mga ka-basics, simpleng tutorials lang. At meron tayong nagkaroon tayo ng ideas patungkol sa idle ng ating motor na yun, pabago-bago minsan ay namamatay pag mainit na. Alright? Thanks for watching. God bless everyone.